Sa umaga pong ito ay mayroon tayong mga kapatid na magbabahagi. Ang una ko pong tatawagin ay mula po sa kabataan na kung saan ay dito natamo niya ang kanyang kagalingan sa kanyang pananalig at kanyang pagbabata. Natamo niya ang kanyang kagalingan. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si Sharina. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Sharina. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Napaka-sorpresa po talaga ng ating Panginoon. Hindi ko po ina-expect po na tatawagin po ako ni Tita Alma po sa gabi pong ito. Wala pong kaano-ano po sa akin. Kaya po, papurit pa sa salamat po sa ating Panginoon sapagkat sa tuwin ay napaka-sorpresa nga po niya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Naantok na po ata tayo. Gising-gising po. Amen po ba? Maibabahagi ko nga lang po kagaya po ng nabanggit po ni Tita Alma po kanina na pinagaling nga po ako ng ating Panginoon sa dakong ito. Binigyan po niya ako ng isang pinahintulot po niya na magkaroon po ako ng isang karamdaman po na kung paano nga po ba na yung karamdaman po na yaon, siya po yung nagsilbing kaparaanan po para po mapunta po ako sa dakong ito, para pong maakay po akong ganap sa banal na lugar na ito. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, papurit pa sa salamat po sa ating Panginoon, sapagkat yung karamdaman nga po na yaon, marami po siyang binago po sa akin, na kung paano nga po bang pinatunayan po niya na talagang buhay na buhay po siya, na kung paano nga po ba, nung tinuran po ng mahal na apo po, nung unang punta ko po dito noon na kung paano nga po ba yung karamdaman po na yun ay saan sana po kami napunta pero hindi po nagkaroon ng kalinanawan kung ano nga po ba yung karamdaman po na yaon. Pero po sa dakong ito, talaga pong pinaramdam po sa akin ng Panginoon yung pagmamahal po niya, yung pagkalinga niya po sa bawat isa po sa atin na inaakay po dito. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, lubos-lubos po yung kagalakan ko sapagkat hindi po pinahintulot po ng Panginoon na ako'y pumanaw po. Dahil kung tutusin po yung naging karamdaman ko po is wala po siyang lunas. Yung tawag po sa naging sakit ko po is lupus po siya na kung paano nga po ba naging karamdaman po yun ng ating dating Pangulo na si Ferdinand nga po na kahit po hindi po pala sapat po yung gano'ng karaing pera man meron po tayo, pero hindi po pala yun yung magiging daan po ng kagalingan po natin. Sapagkat ang pinakasapat po na gamot po, pinakamainam na pangambat po sa karamdaman po natin is yung matibay po na pananalig at pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po papuring walang hanggan po ang itinataas ko pa sa ating Panginoon na kung paano pong nang masumpungan ko po ang dakong ito, ganap po niya akong pinagtibay na kung sa dating buhay nga po, nandun po yung nasa makamundong bagay po, mga makamundong gawa po. Pero po nung natungo na po ako sa dakong ito, unti-unti po yung lahat po naiiwasan na po. Hindi ko man po sinasabi na ganap na po talaga ako na, yun nga po, ganap na nabago na po. Pero nandun po yung sa tuwin sa bawat araw, yung pagsusumikap po na makaano po, na madama ko po kung ano nga po ba yung ipinadama sa akin ng Panginoon sa dakong ito. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat ginamit niya po ang ating minamahal na Apo Kunching na hindi ko man po hinangad po talaga na mag-stay po dito po. Isang beses ko lang po dinulog po yun na sa sarili ko po nung kasi nung minsan last 2012 po yun, September month po ata ng September yon na dumating po ako ulit dito na nahihirapan na naman po ako na nagmamanas po. Tapos parang nung nasa biyahe pa lang po kami noon, hinihiling ko na po sa Panginoon na kung luluubin niya po na kahit makapag-stay po ako ng panandaliang panahon lang po dito nga po sa dakong ito. Para po hindi na po kami nahihirapan din po kasi pag nagbibiyahe po kasi sa Maynila pa po, tapos magbibiyahe po papunta pa po dito. Tapos talaga pong buhay po ang Diyos kasi nung
pagdating ko po dito, nung kung paano nahihirapan po yung katawang lupa ko po, nung matungtong na po ako dito sa dambana nun, inaampat po ko naman po yung nararamdaman ko. Yung manas ko pong katawan ng mga oras po na yun, bigla pong na parang naglaho po na parang bula po. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa dakong ito, talagang buhay po ang Diyos. Kaya po sa atin po, sa bawat isa po sa atin na naririto po, yung may mga karamdaman po na kung paano pinahintulot nga po ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng karamdaman na yon, hindi lamang po dahil sa hindi po niya tayo mahal, kundi yung po yung kaparaanan niya para iparamdam po sa atin kung gaano niya po tayo kamahal. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa bawat araw, pinaparamdam niya po sa akin yung pagkalinga niya po, bagamat malayo po sa akin yung pamilya ko. Pero sa dako pong ito, nagkaroon po ako ng isang malaking pamilya po. Hindi po nila ako tinuring na iba po sa kanila sa taas po, yung mga nakakasama ko po sa taas. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat ganap po niya ako pinagtitibay sa dako pong ito na kahit marami man pong pagdalisay sa pamilya po, pagsubok man, nandun po yung sa tuwina nandun po sa tuwina na pinaparamdam po na yung pagkalinga niya po, yung pinapalakas niya po yung loob ko na kung paano sa dating buhay po, pagka ganun po yung nagaganap, nalulungkot na po ako, nalulumbay na po ako. Pero sa dako pong ito, nandito po yung ganap na kaligayahan, ganap na kapanatagan, ganap na kaliwanagan po. Kaya po sa ating pong lahat, patuloy lamang po tayo na magsumakot at magsumikap po at na makatugon at makaganap po sa panawagan po ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Mapalad ka, mahal na kapatid, na dahil sa iyong matinding pananalig at pagtitiwala sa Ama na sa Kanya ang kagalingan, na sa Diyos ang ating pag-asa, sa tuwina sa Kanya tayo umasa. Ang susunod po nating magbabahagi ay, bagamat hindi ko po alam ang kanyang pangalan, lalapitan ko na lang po. Ayun, isang magandang umaga po sa ating lahat. Talaga pong dito po sa dambanang ito, napakadaming sorpresa. Amen po ba? Ayun. Ibabahagi ko lang po kung paano po ako napunta dito sa lugar na ito. Dito po sa banal na dambana na ito. Nagtatrabaho po ako sa Baliwag, pero ako po ay taga Lopez, Quezon. So magbabiyahe po ako ng 9 hanggang 10 oras bago po makarating dito. Tuwing pupunta po ako kila Tita Aileen, mapapansin po niya lagi nakakunot yung noo ko. Tinatanong niya po ako, kilala niyo po ba si Tita Aileen? So si Tita Aileen po. Sabi niya, "Sir, bakit naman laging nakakunot yung noo mo, batang-bata mo pa?" Sabi ko, "Yung nanay ko po may karamdaman." Tapos kinuwento po niya sa akin ang naranasan po niya dito sa banal na dambana na to. Kung paano po siya gumaling. So hindi po ako nagdalawang isip, nadalhin po dito ang aking ina. Yun po yung aking ina, kung nakikita niyo po, nung simula po nang pumunta dito, ano na po ang pinagkaiba ng itsura ng nanay ko ngayon. Amen po ba? Yan. So, yun po. Sabi ko, dati kasi, nagdadalawang isip ako dahil ano kayang gagastusin ko? Ano ba yung itutustos ko sa nanay ko pag nandito na kami sa Baliwag? Dahil nung nagtatrabaho po ako, yung sinasahod ko po, kulang pa sa sarili ko. Pero nung dumating na po ako dito sa Baliwag, napakarami pong biyaya na dumating sa akin. Hindi ko na po ikikwento kung ano po yung biyaya, pero sa palagay ko po sa ngayon, sobra-sobra na po yung sinasahod ko. Hindi po katulad dati na wala dito yung nanay ko na hindi ko siya kasama. So ano pong mensahe? Ano pong mensahe yung gusto kong ipaabot dito? Ang gusto ko lang pong ipaabot sa inyo, nung pumunta po ako dito, sabihin po natin hindi naman ho ako ganun ka-religyoso.
Nung pumunta ho ako dito, naramdaman ko ho yung katahimikan ng pag-iisip. Nagkaroon po ako ng peace of mind, sabi nga. Nagkaroon ho ako, nakakita ho ako ng totoong tao dito sa lugar na ito. At hanggang ngayon po, sabi nga ni Pangulo, yung kapatid po ni Tita Eileen, kinukuha niya po ako ng cups. Opo. Sa dami ho nung tao dito, ako ho yung napili niyang kunin akong cups dito. So swerte ko ho. At napakaswerte ko rin po dahil ako ho yung nagbahagi ngayong umagang ito. So, yun lang po masasabi ko kung may tiwala ho tayo sa Kanya. Sabi ko nga, sabi ni Apo Conching, humiling kayo ng 5 kahilingan. Sabi ko sa sarili ko, isa lang po ang ihilingin ko, ang kagalingan lang po ng aking ina. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Tunay nga po na kapag ka po nakakilala na tayo sa Panginoon, nandun po yung katahimikan ng ating puso't kaisipan na pinapawi niya po ang anuman ang bumabagabag sa ating puso. Ang susunod ko naman pong nais ko pong maghandog sa atin ng awit ay ang Nanay Mirna. Purihin at dakilain ng ating Panginoong Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon. Nakakagalak naman po ang kapatid na yon na nagbahagi. Puspos ng pag-ibig sa kanyang ina. Huwag ka mag-alala, anak, saan ka man naroroon. Sa kagandahan ng kalooban mo, naroon ang Ama. Purihin ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa gabing ito sa ating lahat. Saan ka man naroroon? Saan ka man naroroon? Nakapiling mo ang Ama. Amen? Natutunghayan ng Ama ang pag-ibig mo sa iyong nanay. Mapalad ka, natunton mo ang dakong ito. Saan ka man naroroon, Ama, ang pagkalinga mo aming nadarama. Araw-araw ikaw ay nagkagabay upang iyong punuan lahat ng kakulangan. Aking Ama, hukay dakila mo, pag-ibig mo'y tapat, di tulad ng tao, kaya naman nang ika'y makilala, napuspos ng galang ang puso ko. Asahan mo sa bawat sandali, isipin kita saan ka man naroroon. Asahan mo isipin kita, mamahalin kita, o dakilang
Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Karampot man na awitin na sa iyo'y inyalay ko. Puspos ng kagalakan ang baon-baon ko. Sa huling araw na ito ng linggo, bilang gawaing pangkabanalan na sa amin ay handog mo. Saan man kami naroroon, maging araw ng linggo, kapiling po kami. Saan man kami naroroon. Amen. Salamat po, Nanay Mirna. Saan ka man naroon, kapiling natin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod ko pong tatawagin ay isang kabataan na mula sa Barangay Paligi. Nais ko pong tawagin si Len. Gulat naman ako. Ang isi-share ko lang po yung kung paano po nangyari yung nabago po yung buhay namin. Tulad nga po nito, nung sinabi po namin, nag-share po kami ng ate ko dito na sana po iparamdam yun sa magulang ko yung ipadaan yun sa kanila yung sa isip puso nila na makilala nila ang Panginoon. Ngayon po, papatunayan ko po, andito po yung papa ko. Ngayon po, para pong, iniisip niya po na, parang inisip namin na dasal po namin na magkasakit siya. Hindi po namin pinagdadasal na magkasakit siya. Inano lang po namin na, sana po makilala po niya yung Panginoon. At yung mama ko po, sana rin po makilala niya. Tapos po, ngayon po nagpapagamot po siya dito kay Apo. Nakasyam na banyo sa po siya. Tapos po, marami pong tukso na dumarating po sa amin. Yung tukso po, yung, kumbaga na, kala mo, dadaan-daan lang, pero pumapasok ka po sa bahay namin. Tulad po ngayon. Kasi po yung papa ko po na hospital po kanina. Tapos po ano po sinabi ng doktor na uminom daw po siyang gano'n, tapos daw po iyaano daw po sa sa po ba yun? Hindi ko po alam eh. Basta po iyaano daw, kung ano po binibigay sa kanyang gamot. Marami po talagang tukso sa dito po sa amin po, sa aming buhay. Kahit po mahirap, pero kinakaya po namin. Kasi po, wala naman pong ibibigay ang Diyos na hindi namin makakaya eh. Pero tinatatagan ko po ang loob ko. Kami pong pamilya, na ang Diyos lang makakatupad nung hiling namin na gumaling ang papa ko. Hindi po namin pinapansin kung sino po yung minsan po meron po nagparatang kay Apo Conching, na ganun daw po, bakit daw po ang papa ko naniniwala sa kanya. Hindi, sabi po namin, hindi po kami nagsalita kasi kami po magkakasala eh. Tapos binigyan po ng gamot yung papa ko. Tapos namaga po yung pinakahari niya po, yung na-hospital po siya. Tapos po, sinundan ko po, pinauwi po namin sa Maynila, sinundan ko po sa Maynila kasama po yung tita Rina ko. Tapos sinuwi po namin papa ko para po patingin uli dito kay Apo. Yung pala po, nagpunta na po dito yung ate ko na tinanong po kung ano daw po talaga sakit ng papa ko, doon po sa bato. Tapos, hindi po alam ng papa ko na umihi ng dugo. Kasi gabi daw po siyang umihi nun eh. Pero alam po ni Apo na umihi po siya. Tingnan niyo po, napakapalad namin na kahit malayo ang papa ko, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon. Kaya po, nagpapasalamat ako kahit ganito yung buhay namin, kahit mahirap lang po kami. Nakakaya po namin yung mga pagsubok na dumarating sa amin. Yun lang po. Maraming po salamat. Mapalad ka, tatay. Nagkaroon ka po ng mga anak na patuloy na nagbabata sa kabila ng mga naging pagkakamali, naging pagkukulang. Pero patuloy ka po nilang idinulog sa Ama.
Subalit nawa, matanggap mo po ang unang-una po kagalingan ng lupang katawan, hindi lang po kagalingan ng pisikal. Nawa po yung sama-samang panalangin ng pamilya ay manahan po sa inyo. Yun lamang po at ako po ay nagpapasalamat sa mga nagbahagi. Ang lahat po ay inanyayahan po magsitayo upang awitin ang panalangin